na mabuo ang people power. Mapayapang pamamaraan ng pagtitipon, subalit malakas at prinsipyadong panawagan na palayasin na po sa puder si Ginoong Marcos. At ang ibang mga lugar po ay pwedeng sumama. May noise barrage pa rin po, magkakaroon pa rin po ng pag-iingay, at ito ay open na panawagan. Mag-ingat lang po tayo mga kababayan, sapagkat may grupo din po kagaya nitong mga CPP, NPA, NDF na mga party list at mga grupo nila, at pati po itong mga kaninang umaga po, mga alas 10 ng umaga, nagkaroon po ng media briefing. Ang grupo na karamihan po ay binubuo ng mga sectoral leaders na kaanib at naglilinya po sa PDP Laban. Subalit hindi exclusive sa PDP Laban. Halimbawa po kanina nandun si Attorney Jimmy Bundok, Attorney Israelito Torion, si Attorney Topacio, Attorney Manny Luna, at nandun din po si former political advisor ni Pangulong Duterte, Jing Paras. Nandun din po si Mayor Mike Rama ng Cebu City, dati na alkalde, at ganoon din po si Ginoong Ronald Cardema at Greco Belhica. At mga nagkakaroon po kanina ng representation ang iba't ibang mga sectoral organizations nang nagkaroon po ng paghahayag ng tinatawag na People's Congress. Ang People's Congress po ay may layunin na magtipon at mabuo ang mga sentimiento ng taong bayan upang magkaroon ng paghahayag, pagrereklamo at mga pagbubunyag sa kung ano at gaano ang lalim at lawak po ng mga nangyayaring pandarambong at mga pagnanakaw sa pundo ng mamamayan. Hindi lamang po itong mga iskandaluso at maanumaliyang mga flood control projects. Pangalawa po sa layunin nitong People's Congress ay manawagan ng pagbubuo ng totoo at tunay na independent anti-plunder and anti-corruption commission kung saan ang mga mamamayan po ay involved sa pagkakaroon ng lantad at hayag na mga pagbubunyag at pagbubuo ng mga posibleng kaso ng pandarambong sa mga involved. Hindi lamang po ang mga criminal contractors o kaya mga sindikato sa DPWH, kung hindi kasama na rin po dyan ang mga tunay at totoong mga magnanakaw sa Kongreso at mga kasabwat, kasapakat ni Romualdez at nila Marcos. So the purpose is for volunteer lawyers to come forward at gamitin po ang pagkakataon na magkaroon ng People's Assembly upang ang mga witnesses, whistleblowers at iba pa pong gustong magbunyag sa lawak at lalim po ng mga pandarambong at pangungurakot na nagaganap sa gobyerno ni Marcos will be given the time and opportunity na makapaghayag. At the same time po, ang mga volunteer lawyers ay makapagsagawa ng pagtutulong na magawa po ang tinatawag na case build-up. Ayun. Pangatlong layunin po nito ay magpapatuloy po ang possibility na magkaroon ng pamamaraan na mabuo ang people power. Mapayapang pamamaraan ng pagtitipon, subalit malakas at prinsipyadong panawagan na palayasin na po sa puder si Ginoong Marcos. So there will be series of assembly, series of mga summit at mga actual street mobilization na ang layunin po ay hindi na lamang simpleng magbunyag o maghayag ng mga kabulukan sa sabwatan ng mga kontraktor at mga kongresista o ng mga politiko na kaalyado nila Marcos at Romualdez, kundi tumbukin na po mismo ang punot kriminal dulo ng lahat ng ito at puno at pinagsimulan ng mga kaganapan sa malubha at malawakang pangungulimbat at pagnanakaw sa kaban ng bayan ay si Romualdez at si Marcos. Which, alam po natin, hindi kayang abutin yan ng Senate Blue Ribbon Committee at even pa po nitong lalo na ng Sarsuela at ng diskarte palusot na TRICOM hearing na pinamumunuan ng party. At ganoon din po ito sa panahon
ni Pangulong Duterte, mantakin mo urban poor ang nire-represent mong ahensya, panay ang lakwatsa niya, first class ticket pa. Kaya sinipa ni Pangulong Duterte itong si Terry Ridon, mga kababayan. Kaya wala pong patutunguhan yan. Ang TRICOM nila, kundi magkaroon ng cover-up, magkaroon ng panlilito at panlilinlang, at magkaroon po ng counter-attack, lalo na po nang nagsimula ang pagbubunyag sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya makikita ninyo kung sino-sino na lang po ang pinapatawag doon at idinadawit, upang magkaroon lamang ng mga magugulong impormasyon. May idadawit nila si Senator Lacson, idadawit na rin nila doon pati si Basti Duterte, si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada, at kanina nga nagkaroon ng revelations si Senator Marcoleta na may mga abogado doon sa Senado na gustong itulak ang testimonya ng mga diskaya na magpangalan sila at magturo na rin ng ilang mga senador, at ang text message ay nanggaling po mismo doon sa ilang mga staff sa plenaryo na nagkakaroon ngayon ng mga pagkagalit ang mga empleyado mismo ng House of Representatives dahil po sa paghuhugas kamay at pagmamalinis nila Romualdez. So nag-feed po ng impormasyon kay Senator Marcoleta, at totoo nga, ito ay kinokompirma ng mga diskaya that they are being forced na gumawa ng mga kasinungalingan at mga palusot na mga pagpapahayag lamang may maidawit sila sa mga senador. So, nanawagan po kanina si Senator Marcoleta na dapat ito po ay maimbestigahan din ng Senado. And in fact, ang mga nangyayari ngayon po ay gusto na ng House of Representatives yung formula po ng damay-damay na lahat upang magkaroon po ng disinformation. At hindi mo na matutukoy kung saan po ang disinformation at saan naman talaga ang tunay na revelations. Kaya nga, dapat ipinatigil po at ibinasura itong pagkukunwa-kunwarian at sarswela na mga kunwari ay investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects na ito, sapagkat ang nag-iimbestiga po mismo at mga nagpapatawag ng prosesong ito ay mismo suspect na mga kriminal na nagpatupad ng pangangatay, paninindikato at pang-iistapa sa budget, at sila din po ay nakinabang ng todo-todo sa pangungulimbat sa pundo ng bayan, to the point na pinangalanan na nga po sila ng mag-asawang diskaya. Ayan. Subalit, ang mga magnanakaw at mga mandarambong ay wala talagang hiya. At sabi nga natin ang biro-biroan, sa kakapalan ng pagkawalang hiya ng mga taong ito at sa kakapalan ng balat ng pagmumuka nila, apo, kahit hiwain mo ng pinakamatalas na blade ang pagmumuka ng mga taong ito, ng mga buaya at mga mandarambong na kongresista, na mga tauhan ni Romualdez at Marcos, sa kakapalan ng kanilang apog at pagmumuka, ang balat nila, kapag hiwain mo ng blade o scalpel na ginagamit sa surgery, ay Lunes mo hihiwain, nako, Sabado pa magdurugo, mga kababayan. Sapagkat ganun kakapal ang pagmumuka nila. There is no sense of delikadesa or any sense of ethical practice na kayo na nga ang inaakusahan at itinuturo na punong arkitekto at pasimuno sa mga pandarambong na ito sa pagnanakaw at pangdurugo, kayo pa ang may ganang magpatawag ng mga tao at kunwa-kunwari ang mag-imbestiga, kulukoy. Walang ibang may gustong gawin po yan. Ang katarantaduhan, ang pagsasayang ng oras at pondo ng mamamayan dito sa kabulastugan ng TRICOM nila sa Senado, sa Kongreso, kundi si Martin Romualdez mismo. Sapagkat kung matino ang utak nito ni Romualdez, kung talagang totoo na siya ay lumalaban sa korupsyon, hindi dapat hindi nila ginawa itong cover-up na ito. Pero tarantado wala talaga itong sense of ethics and delikadesa. Kaya nga kahit naghuhumiyaw na ang mga ebidensya na sila ay mga magnanakaw at mandurugo, paimbestiga pa sila. Walang pinagkaiba po ito, mga kababayan, sa ginagawa ni Ginoong Marcos. Pailing-iling,
pakunwa-kunwarian, pa-inspection, pero alam natin na siya ang pumipirma taon-taon mula nang umupo siya bilang presidente. Ang lahat ng pandaraya sa budget, mga pinalusot na mga congressional insertions and other criminal manipulation in the budget process na ginawa nila Romualdez at ng kanyang mga tauhan, lahat ng ito, pinipirmahan pa rin po ni Marcos ang budget para maging General Appropriations Act. Kaya, nangyayari pa rin po at tuloy-tuloy ang pandarambong. Ayan. Kaya, nga kanina, ang People's Congress po, ang layunin po nito ay hamigin ang pinakamalawak na hanay ng iba't ibang sektor ng mga mamamayan na nagagalit at tumutuligsa at naninindigang lalabanan at papanagutin ang mga kriminal na mandarambong at mangungurakot sa pondo ng bayan. At kaya nga may panawagan ngayon na kung pwede magsama-sama sa EDSA. At kung hindi man EDSA, kung saan mang public place all over the country. At kanina, in-acknowledge po ang every Friday habang binubuo natin ang lakas at puwersa ng ating mga kababayan upang magkaroon ng solido na puwersa upang mapagsimulan ang critical na bilang upang umusad ang people power, ay magkakaroon po ng Black Friday protest. Alas 5 ng hapon, along EDSA Ortigas near EDSA Shrine. Diyan po sa gilid lang ng malaking mall dyan at sa EDSA Ortigas area. At ang ibang mga lugar po ay pwedeng sumama. May noise barrage pa rin po, magkakaroon pa rin po ng pag-iingay at ito ay open na panawagan. Black Friday protest po ito. At sa Sabado, may iba pang grupo na gusto din pong magkaroon ng pagtitipon. The more na may oportunidad po ang taong bayan na magpahayag at kumilos, the better for our advocacy. Mag-ingat lang po tayo mga kababayan sapagkat may grupo din po kagaya nitong mga CPP, NPA, NDF na mga party list at mga grupo nila at pati po itong mga komunaw, bayan at pati ang mga sumbi sa grupo nila Dilima at nila Chel Jokno at nila Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Hontivirus, nagsama-sama po ito upang ang kanilang direksyon ay tuligsain ang nangyayari daw na korupsyon na nagsimula sa panahon ni Pangulong Duterte, while they are not attacking directly na ang pasimunot-punot dulo ng kriminal na pandarambong ay sila Marcos at Romualdez, sapagkat ang pumupundo po dito sa mga grupong ito ay walang iba kundi si Martin Romualdez. Ayan! So,